Wait lang kapatid, don't skip. Meron lang ako share sa'yo. Sabi dito, therefore I tell you, not to be worried about food and drink for yourself, or about clothes for your body. Is not life more important than food? And is not the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow. They do not harvest. And do not store food in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are not you more important than they? So guys, halos kagabi lang nag-share ako sa aking notes na I'm worried. Sobra ako nag-aalala sa isang bagay o isang sitwasyon na hindi naman talaga dapat. Then I pray to God na sana bigyan niya ako ng sign at tulungan niya ako na malabanan yung worrying na to. Then I woke up and this verse in front of my face pinakita sa akin ng Panginoon from Matthew. Sinabi niya sa akin na bakit ka nag-aalala? Hindi ba ako ang nagbigay sa iyo ng buhay? Hindi ba't mas importante ka kaysa sa mga ibon? Tingnan mo, ang mga ibon hindi naman sila natataranta. Hindi naman sila nagpa-plan. Lumilipad, gumagawa, naghahanap. Pero binibigyan sila ng Panginoon ng pagkain. Ako pa kaya na nilikha mismo sa kanyang sariling imahe? Diba? Napakagaling ng God. Biruin mo, ayaw niya na mapalitan yung belief ko, yung tiwala ko sa kanya ng worrying. Dahil hindi man lang yun makakadagdag na isang segundo sa buhay ko. Kasi mababawasan pa nga dahil sa anxiety, di ba? Ganon kabuti ang Panginoon kapag tayo ay kumausap sa Kanya gamit ang ating puso. At nakiusap tayo na kung pwede ay maaari niya tayong tulungan at magbigay ng senyales. Nabigyan tayo ng kalakasan sa araw na ito. I am worrying too much in a situation na hindi naman talaga dapat. And God directly spoke to me. Siya ang nag-reply sa notes ko na I am worried. At sinabi niya, why worrying too much? I'm here. I'm your God. And you are more important than anything else na ginawa ng Panginoon. Ako ay isang nilikha ng Panginoon mula sa kanyang wangis. Ganon din ikaw. Kaya hindi ka dapat mag-alala sa mga bagay dahil hindi yan nakakadagdag ng isang segundo sa iyong buhay. Ganyan kabuti ang Panginoon, kapatid. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging tamad. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala, manalig, at kumilos para sa Kanya. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Kaya ikaw kapatid, kung nagwo-worry ka na ngayong araw, or kahapon, or last time ka pang nagwo-worry, ask God, and He will set you free. Bibigyan Kanya ng peace sa buhay mo. He will turn your mourn into dancing, your sorrow into joy. So please kapatid, seek the kingdom of God, and everything will be added unto you. God bless you. I hope may natutunan ka today. Amen and amen. Shalom.